KOJC. Hindi ka lang yun. Alam niyo, kung hindi tayo sa KOJC, kami po mga volunteers ay mawawalan na ng lakas na loob. Pero dahil sa inyo at kay Pastor Tituloy, lumalakas ang loob namin. Minsan, nakakasawa na. Dahil kahit anong sigaw namin, parang napakabigin ng gobyerno. Pero dahil sa KOJC, naniniwala kami na dahil sa paninindigan ni Pastor, maraming salamat po. Ito, alam niyo, maraming salamat dahil sa inyo pag kami medyo natidepress, tumitingin lang kami sa KOJC. Thank you po. Pangalawa, maraming salamat sa SMNI. Dahil sa SMNI, may kaso ko kay Pilianes. Pero hindi lang, pinagdala ko kayo. Maraming sa SMNI dahil kayo lang ang tumayo para sa bayan. Kayo dito lang. Ang tares, puro mga prostitute na. Kung walang pera, walang salita. Yun! Huwag kayong magkalala dahil darating ang panahon, baka malay nyo, bukas na. Diba? Matapos natin, paghihirap natin, pagkitawa sila, labas na yung video. Gusto ko po magpasalamat po sa lahat ng OFW. Alam niyo po, naging OFW din po ako. Napakahirap na maging isang OFW dahil naging OFW po ako sa Qatar. At alam niyo naman, ang tingin ng mga ibalagi sa atin ay parang medyo mababa ng konti. Hindi nga din sa Hong Kong, hindi. Pero sa Middle East po kasi, gano'n. Lahat ng trabaho ginawa ko po doon sa Middle East. Ako po yung musikero, pero ginawa ko ng technician, kung ano ba. Kaya alam ko yung hirap ng isang OFW. At alam nyo, isang tao lang, isang presidente lang ang nagmahal sa OFW. Sino yun? Sinabi ko na tato sa vlog ko eh. Pero noong pandemya, personal na tinawagan ni Pangulong Duterte si Mocha. Tapos sinabi niya, siguraduhin mo na maalagaan ang OFW. During the pandemic, sinigurado niya yung mga umuwi, masundo sa airport, madala sa hotel, mga 5-star hotel doon, at bigyan ng pagkain. Ito isang problema na hindi ko panay kwento. Noong panahon na nahihirapan si Mocha bumili ng pagkain kasi mahirap doon eh. Ang ngayon, maramihan. Yung kanyang, huwag na natin pagkita yung boss niya. Eh parang naaalingan ka na pa, medyo ayaw pa. Para ba, mahal-mahal naman yan, bakit binibili niyang pagkain na yan? Alam niyo, tinawag ni Pangulong Duterte kay Mocha at sinabing, bilang nyo ng masasarap na pagkain at kahit mahal pa yan, basta pakainin nyo ang OFW. Eh, kamusta naman kayo ngayon? Hindi lang sa hindi kayo pinapakain, ninanakawan pa kayo sa airport. Diba? Saan kayo makakakita na ang magnanakaw wala sa kalsada, nasa airport? Ngayon lang yan. Diba? Ay, naku po, alam nyo, isa pong inibili ko lamang po sa inyo bago po ako magtapos. Kasi sabi nila, kailangan daw release. Gusto ko lamang po sabihin na huwag na po kayo mawawala ng pag-asa.
Malay nyo, isang araw, pag-isip natin, sige ko sana ng presidente. Malay nyo, pag-isip natin, katabi na natin si Pastor Tibuloy. Actually, hinahanap ko na siya dito. Malay nyo, nakabigay siya dito. Dahil kaya talaga ako sumama, kala ko itindig yung Pastor eh. Then, joke lang po, baka sinisoy na naman ito ni Remulia, sabihin na naman ni Remulia. Asuhan yung mananeros. Dahil ito po, maraming salamat at lagi nyo naman po tatandaan yung verse na if my people will humble themselves. Ano kasunod? Seek my face and turn from their wicked ways. Ibig sabihin ko na turn from their wicked ways. Pagbago-bawang isa sa atin. Hindi lamang po ang gobyerno ng babago, pati po tayo. Lahat po tayo walang accepted. At isa sa pagpuli natin, huwag na po tayo papagulol. Pwede po ba? Okay lang po ba? Huwag na po tayong maniniwala sa mga politikong puro pangako. Dahil hindi naman nila ibibigay yun. Dahil alam natin, kaya sila nangangako dahil gusto nila maboto at makapagnakaw. Kung sisihin talaga natin ang may mga track record na politiko. Yun lamang po gusto mo sabihin at nagsabi ng Panginoon, and I will heal your land. Ibig sabihin, aayusin ng Panginoon ang ating bansa kung tayo ay magbabago ng pananaw sa buhay. So, ito lamang po, ako po si Batang Bay. Maraming salamat. Ano to?